Salamat po. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto niyo... Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi nga, naman po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social media. Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po si Attorney Vic Rodriguez, di ba matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank you po. Salamat. Oy, bago ito Okta? Okta Research, pare ko. Nagkaroon daw po sila ng tugon ng masa survey, Okta Research Group, sa 2025 Senate elections. 16 na kandidato ang maaari pong manalo. Ayan. Yun po, pinakikita natin. Anong to? March? Yung, 16? Isabihin, nasa top 16 yung yung 16. Alam, up and down yun, ha? Ano yung date? May 2025, ano yung date? Kasi malaking factor, Nelson, yung naaresto na ang dating Pangulo, no? Kung kailan ginawa. Oo. Walang petsa,
Hindi, late ito. Ayan, March 16 to 24. Oho. Ba't nakalagay dito February 22? Ano ito? Tama ba ito, Natalie Pichi? Doon sa ating March, 16 to 16 to 24. Dito naman sa ating artikulo, sinagawa daw po survey, February 22, sa pamamagitan ng face-to-face interview, may edad na 18. Ano ang tama? Eh, di magkaiba. Magkaibang survey ito. Oho. Hindi, para sa Okta Research ito 2025. Ay, ito, March 16. Oo. Ay, pero dito po, pakiano mo nga, di talaga, Nelson, sa ilang survey na, lumilitaw talaga yung si Kuya BG, Ang sabi nung isa dyan, sa paglutang ni Kuya BG, yung sentimiento talaga ng tao doon sa nangyari kay Pangulong Duterte, mukhang tama yung analysis mo. Ang isa sa mga nakinabang talaga ay si Senador Bongo. Yes. Di ba? Oo. Halos statistically tied po, Erwin Tulfo. Pero yung Kuya Ben, nakasikwad, nakaanuli. Nag-number 3 sa ngayon. Nagpalit sila ni Tito Sen, number 4. Pero yung Bong Revilla, alias Pogi, di ba? Bong Revilla ay number 5, 3 to 8 po siya. Ayun, ibang klase talaga yung Senador Bong Revilla, no? Marami din kasing nagawa talaga. Kung pagtitingnan mo, bagamat isang artista, marami din nagawa sa Senado, no? Ganon din po yung Lito Lapid. Ako naman, yung Lito Lapid, ewan ko, kayo na pong bahala dyan. Bakit ganun pa rin kataas, ano? Ping Lacson. Ayan, pumapasok din po, Si Pia Cayetano. Yung Senador Bato de la Rosa. Si Senador Bato, hindi siya nakinabang ng gusto doon sa no? Kasi wala siya. Kay Pangulong Digong. Kaya sabi ko sa iyo, Jen, yung mismong araw ng pag-aresto, dapat visible ka doon. Yun na Kasi nga. sinabi ko sa iyo, dapat nandito si ganito. Si Kong Dante, dapat nandun. Dapat kumapit agad doon sa gate ng nung Villamor Airways. Ano yung critical yung araw na yun Kasi doon ka makikilala Pakisumin ba ulit, Direk? Sumunod. Pagkatapos ni Senador Bato, nakakapit din po, Senadora Abby Better Binay, 96, 6 to 11. Ayun. Mayor Abby Binay ng Makati, ito'y, ang exposure nito, Makati lang, no? Pero kumukuha ngayon ng exposure sa buong bansa, sa senatorial candidate, ano? Camille Villar, ayun. Manny Pacquiao, Si Manny Pacquiao parang palaglag, dito sa Okta, bumagsak yung Willie Revillamen, Nelson, di ba sa mga naunang survey, top 10, Sumunod po, Abalos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, si Sentol, medyo talaga naman. Si Senadora Amy, Ako yung pagtatakang ko, Si Senadora Amy, mukhang, ano kaya nangyari? Bakit ang trend niya pababa, Bilang isang political analyst, anong tingin mo dito? Hindi ka nga kasi maintindihan kung nasan siya. Ganon. Oo. Tapos ngayon, di ba? Minsan kasi mahirap din yun para namamangka ka sa dalawang ilog. Mahirap yung hindi ka matansya kung saan ka. Mabuti pa yung manindigan ka sa isa. Kahit maraming galit sa at least may paninindigan ka sa isa. O kaya manhimik ka lang. Kagaya ng mga iba, mga administration candidate pa. Tahimik sa issue. Pero tahimik sila. Bakit? Para hindi halata ng tao kung kanino sila. Bagay, yung Erwin Tulfo, hindi ko may kibunga yun. Wala. Tahimik na tahimik. Kasi at least ay neutral ka, sasabihin mo. Yun Wala na akong nga. ano yan Para pagka playing safe ang mga yan. Ayun. Playing safe. Ang Kong Dante nasaan? Direct. Kong Dante Marcoleta 2019 to 24. Pero at least umangat lang. Dati kasi 21 to 24. Ngayon nag-19 na. In 30 days, Nelson, kaya pa ba sa tingin mo? Kaya pa yan. Kaya pa? Kasi survey lang yan dyan Hindi naman yan ang resulta ng eleksyon Yun na nga. Lalo ngayon, ang Kong Dante, ang dami nang umiikot na nakatrompa ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa Barabarangay, ang ginagawa ng ating mga kababayan. Tignan natin, Kasi pagpasok mo ng niyan, yung huling linggo ng Abril, yan, medyo matining na yan, Pero ako nga, sabi ko nga sa'yo, Son, para sa tingin ko, nag-iba ang political landscape ngayon, Baka pwedeng maraming magbago
sa resulta ng halalan. Marami pa. Maraming pwedeng mangyari. Tsaka kasi ito, Jen, ano to eh. Hindi mo pwedeng pagbatayin survey talaga, Hindi no? pwede kasi hinati-hati niya yan sa ano eh. Oho. Sa by area, by ano eh. Kasi parang kinalat eh. 1,800 lang respondents eh. Eh, ang botante ho natin ngayon ay 64 million sa buong Pilipinas. Eh. Halimbawa, Jen, nagkataon na yung respondent mo sa Luzon, Oo. eh pumabor dun sa mga nasa unahan, di ba? Oo. Pero hindi mo alam na yung majority pala ng hindi na survey ay iba pala yung gusto. Ayun, di ba? At tama. sa Mindanao naman, Oho. ang pagkakaiba siguro, halimbawa, eh dito ang lamang mo sa Luzon Oho. ay 50. Pero doon, 99 yung lamang ng kalaban mo. Di ba? Bagay. Paramihan kasi ng boto eh. Yung huling survey, Nelson, ha? Oo. Alam mo bang Senador Bongo, 85, pakataas sa Mindanao? Yun sinasabi Bihira natin. yun, ha? 85%. Yun na sinasabi natin. Ibang klase. Oho. Depende yan sa lugar. Ha? Oo. At ngayon ay hindi ho karaniwan ngayon eh. Totoo. Ang sitwasyon kasi meron talagang lugar na solid eh. Ha? Tama. Hindi katulad nung una na ano yan, yung parang halo-halo na. Oho. Pwede mo sabihin na merong average na vote eh. Totoo. Eh ngayon ata, baka, kasi dati, di ba, Cebu ang nagpapanalo sa mga kandidato. Eh ngayon, ewan ko lang, baka Mindanao tayo mapunta ngayon. Yes. Di ba? Oo. Ay, anyway, dito abangan ho natin, no? Marami pang ano yan. Pwede pang mangyari. Factors, oh. Oho. Ang atin hong tanong, masunod nga kaya ang utos ng Civil Service Commission na huwag makilahok ang mga tauhan ng gobyerno sa mga usaping politika? Sabi ng ating mga reactors, B, hindi po masusunod yan. Ariel Subiano, Valenzuela City.